panahon, sa isang baryong napapalibutan ng malawak na palayan, may isang pamilyang kilala sa sipag, ngunit hindi sa yaman. Si Mang Isko at Aling Marta ay may isang anak na lalaki, si Daniel. Masipag ang kanyang mga magulang. Araw-araw, makikita mo silang nag-aararo sa bukid, nagdidilig sa palayan at nag-aalaga ng ilang manok at baboy. Ang kanilang kubo ay simple lang, gawa sa kahoy at pawid, ngunit punong-puno ng pag-asa sa bawat umaga, hanggang sa dumating ang tagtuyot. Ang lupa ay nabiyak, ang palayan ay tuyot at bitak, at ang kamalig ay halos wala ng laman. Si Daniel, na noon ay laging tumutulong sa bukid, ngayon nakatayo na lamang sa gilid ng palayan, hawak ang lumang kalaykay. Ma, paano tayo makakakain ngayong taon wala ng mga palay? Tuyo na lahat. Tanong ni Daniel. Ang tinig niya'y mahinang humahalo sa malakas na simoy ng hangin. Huminto si Aling Marta sa pagdilig. Pinunasan ng pawis sa noo at hinaplos ang buhok ng anak. Daniel, anak, gagawin natin ang lahat ng makakaya, sagot niya. Ngunit ang tinig ay may bahid ng pangamba. Hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa, kahit kaunti lang, sabi ni Aling Marta. Si Mang Isko naman ay nakaluhod sa tabi ng kamalig. Pinipilit buuin ng ilang basag na sako ng palay. Napansin niya ang dumi sa kamay at isang malalim na buntong hininga ang tumakas sa kanyang dibdib. Kung may ulan lang sana kagabi, wika niya sa hangin, parang nakikipag-usap sa Diyos ng bukid. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Daniel ang katahimikan ng bahay. Hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa pag-aalala. Walang halakhak ng bata sa paligid, walang tunog ng manok na naglalaro. Taning ang tunog ng tuyong hangin at mga patak ng alikabok na dumadampi sa sahig. Isang hapon, habang naglalakad si Daniel sa tuyong pilapil, at ang araw ay unti-unting bumababa sa abutanaw, at ang mga alikabok sa daan ay parang ginto sa liwanag. Sa hindi inaasahan, may nakita siyang matandang lalaki, nakayuko at may dalang dalawang maliit na supot ng palay. Ang supot ay hindi mabigat, kasya lamang sa dalawang kamay, ngunit ang bawat butil ay kumikislap sa huling liwanag ng araw. Bakit malungkot ang iyong mga mata, bata? Tanong ng matanda. Ang tinig niya'y mahinahon, parang huni ng simoy sa palayan. Nauubos na po ang ani namin, sagot ni Daniel. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang mga matay nakatingin sa tuyong lupa. Tumango ang matanda, sabay iniabot ang dalawang supot sa bata. Hindi lahat ng lupa ay patay, bata. Minsan naghihintay lamang ito ng tiyaga, sabi niya habang tinitiyak na hindi mahuhulog sa kamay ni Daniel ang maliit na supot. Si Daniel ay bahagyang natigilan. Hindi po ba masyadong maliit ito? Tanong niya, hawak na ang supot ng mas mahigpit. Ang dulo ng kanyang damit ay natutuyo sa alikabok ng daan at ang hangin ay parang humihihip, sinusubok ang kanyang tiwala. Ngumiti ang matanda. Ang maliit na simula ay may malaking bunga, anak. Huwag mong husgahan ang butil sa laki ng supot. Tiyaga at pag-aalaga ang magpapalaki sa kanila. Pero paano po kung muling matuyo ang lupa? Ang bulong ni Daniel habang pinagmamasdan ang bitak-bitak na palayan. Kung masisira ang lahat ng itinanim ko, paano po? Huminga ng malalim ang matanda at pinatong ang kamay sa balikat ng bata. Lahat ng magsasaka ay natatakot sa tagtuyot, Daniel. Ngunit ang may tapang at tiyaga ay hindi sumusuko. Bawat butil na itatanim mo ngayon ay magiging pag-asa bukas. Si Daniel ay tumanggo. Ang puso'y mabigat pa rin, ngunit may bahagyang liwanag sa kanyang mga mata. Isang maliit na apoy ng pag-asa na unti-unting lumalawak sa ilalim ng papalubog na araw. At umuwi si Daniel, ipinakita ang dalawang supot sa kanyang ama at ipinaliwanag niya sa kanyang ama ang nangyari. Sige anak, subukan natin, sabi ni Mang Isko,
kahit may halong pagdududa sa tinig niya. "Tiyak ka ba, anak? Maliit lang ang supot na ito." "Tiyak po ito, tatay. Basta aalagaan natin ng maayos, bubunga rin ang mga ito," sagot ni Daniel. Ang mga matay nagliliwanag ng munting ag-asa. Hinawakan niya ang kamay ng ama, parang humihikayat sa kanya na maniwala. Itinanim nila ang palay sa lupang tigang na at bitak-bitak. Dalawa silang nagdidilig, nag-aalaga at hindi sumuko. Habang nagbubungkal si Mang Isko, minsan ay nadapa sa tuyong lupa. Ang init pala ngayon. Malungkot niyang bulong habang pinupunasan ng pawis. Ngunit hindi siya tumigil. Tinignan niya si Daniel at ngumiti ng bahagya. Lumipas ang mga linggo. Walang sumisibol sa umpisa. Minsan, si Daniel ay tumigil sa pagdidilig at hinaplos ang kanyang noo na basa ng pawis. "Bakit po hindi pa tumutubo, tatay?" tanong niya ng mahina, may halong pangamba at pagod. Ngunit araw-araw, bago sumikat ang araw, nandyan sila, nakaluhod sa lupa, tahimik na umaasa. Nakatingin sa mga bitak ng lupa at kapag humihip ang simoy, tila pinapawi nito ang alinlangan sa kanilang dibdib. Isang hapon, habang nagdidilig si Daniel, napansin niyang may maliit na langgam na naglalakad sa tabi ng mga butil ng palay. "Pasensya na, maliit na kaibigan," wika niya sa hayop. "Hindi ko po kayo matutulungan ngayon, pero sisikapin ko rin." Tumawa si Mang Isko. "Daniel, kahit sa mga maliliit na bagay makikita mo ang buhay. Hindi lang palay ang dapat nating alagaan." At sa bawat araw na lumilipas, ang lupa na dati tila patay at malamig ay unti-unting nagiging saksi sa pananampalataya ng ama at anak. Isang panibagong simula, kahit hindi pa nakikita ang bunga. Isang umaga, may lumabas na berdeng tuldok sa lupa. Ang palay, muni-muni at mahina, ngulit buhay. Si Daniel ang unang nakapansin habang nagdidilig pa ng kaunti. "Tatay! Nanay! Tingnan ninyo!" sigaw niya, halos mapaluhod sa tuwa. Napaluha si Aling Marta. Ang mga matay puno ng luha at saya. "Salamat, Diyos ko," bulong niya, hawak ang kamay ni Daniel. Napangiti si Mang Isko, bahagyang bumagsak ang isang patak ng pawis sa lupa. "Ang sipag at tiyaga, anak, nagbunga rin," wika niya, at hinalikan ng noo ni Daniel. Si Daniel ay nakangiti rin, ang mga matay kumikislap sa liwanag ng umaga. Unang beses niyang naramdaman na ang pag-asa ay parang palay, kailangang alagaan bago makita ang bunga. Makalipas ang panahon, naging luntian na ulit ang kanilang bukid. Ang bawat tangkay ng palay ay sumasayaw sa simoy ng hangin, ang mga butil ay kumikislap sa liwanag ng araw, at ang lupa na dati tuyot at bitak ay buhay na muling humihinga. Ngunit may nagbago kay Daniel. Hindi na siya natatakot kapag may pagsubok. Hindi na siya madaling mawalan ng lakas ng loob. Ngunit hindi ito dumating nang walang munting hadlang. Isang araw, may ilang palay na nasira sa malakas na ulan. Hindi pa rin talaga tapos ang laban, bulong ni Daniel sa sarili, habang maingat na inaayos ang mga sirang usbong. Ngunit sa halip na malungkot, ngumiti siya. "Hawak ko ang simula at aalagaan ko ang bawat butil," wika niya sa ina at ama. At napansin niyang ang kanilang mga matay nagliliwanag din, punong-puno ng pagmamalaki at pasasalamat. Sapagkat natutunan niya, ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ani, kundi sa pananampalataya at tiyaga sa gitna ng tigang na lupa. Isang hapon, nagtipon ang pamilya sa gilid ng bukid, nagpasalamat sa bawat araw ng pagtatanim at pag-asa. Tumawa si Daniel kasama ang kanyang magulang. Ang tunog ng halakhak ay pumuno sa hangin, parang musika sa bawat palay na sumasayaw sa dapit hapon. At sa baryong iyon, isinilang ang alamat ng batang hindi sumuko sa tigang na palayan, sapagkat kahit ang pinakamatigas na lupa ay kayang tanggapin ang palay ng pag-asa. Ang tiyaga at pag-aalaga sa maliit na bagay
ay nagbubunga ng malaking pag-asa. Ang munting palay na inalagaan ng puso at pagmamalasakit ay mas mahalaga kaysa sa dami ng ani na walang malasakit. Sapagkat sa bawat maliit na kabutihan, naroon ang tunay na yaman na nagbibigay liwanag at kapayapaan sa lahat. Kung may natutunan ka sa kwento ng Ang Munting Mga Palay, maaari kang mag-like sa video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may aral. At huwag kalimutang i-share sa mga taong kailangang maalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ani, kundi sa pusong marunong mag-alaga at magmalasakit.